Sa Vatican, punong-puno ang mga Katolikong halos hindi na makatulog kakahintay ng usok na lalabas mula sa Sistine Chapel. Mga ilang beses lumabas na ito ay itim, ibig sabihin na wala pang naluluklok na bagong papa. At bawat paglabas ng usok na ito ay lalong na-excite at kinakabahan, tensyonado ang mga Katolikong nanonood sa buong mundo. May 8, bandang 6:08 ng gabi, oras sa Roma, lumabas na ang puting usok sa chimenea ng Sistine Chapel at may bago ng Santo Papa. Unti-unti itong lumabas para ipakita ang sarili. Marami yung maiiyak dahil umiiyak rin ang bagong Santo Papa, si Cardinal Robert Francis Prevost, ang bago nating Santo Papa. Sinambit nito ang pinili niyang pangalan, Pope Leo XIV. Marami sa atin, hindi siya kilala. Malayo ang Santo Papa sa usapin ng mga frontrunners nitong mga nakaraang araw. Patunay na sinasabi nga nila, di ba? God moves in mysterious ways. Ngayong gabi, sasagutin natin ang importanteng katanungan. Mga katanungan na maaaring makapagsabi kung paano niya patatakbuhin at kung saang direksyon tutungo ang simbahan sa kanyang pamamalakad. Sino ba siya? Taga saan ba siya? At ano ang mga paniniwala o views ng bagong Santo Papa? Kaparehas niya ba ang yumaon na si Pope Francis na isang progresibo? At bakit Pope Leo ang napili niyang pangalan? Aalamin natin yan ngayong gabi. Robert Francis Prevost. Ang bagong Santo Papa ay ipinanganak sa Chicago noong 1955. Ibig sabihin na siya ang unang US Pope. Noong kabataan raw nito, malalaman mo na kung ano yung tatahakin niyang landas dahil bata pa lang siya, isa na siyang altar boy. Isa sa mga hint kung paano nito titignan ang mga social issues ng mundo ay dahil sa kinalakihan nito. Pumunta ito ng Peru noong 1985 para makipagkapwa-tao sa mga marginalized at rural na mga komunidad dito. Natuto rin ito na magsalita ng Espanyol, kaya maraming mga Peruvian ang suportado ang pagiging papa nito. Sabi niya, ako ay pinanganak sa US, pero yung mga lolo at lola niya daw, mga immigrants, French, Spanish. Sabi ng isang Harry Honora, isang genealogist at historian sa US, na yung mga grandparents daw nito ay dinidescribe na black sa mga historical records. Importante ito Pero nung pumunta sila sa Chicago ay inilista sila bilang white na isang common practice para maiwasan ang racial segregation noong madilim na panahong iyon. Importante na pag-uusapan yan, Maganda raw ang relasyon nito sa black community ng New Orleans. Ang background daw ng Santo Papa ay patunay na interwoven ang kwento ng ating mga ancestors, which is a good thing. After all po, isa sa mga turo ni Jesus ay yung love thy neighbors. Bakit ko ngayon to dinidiscuss? Dahil yung background niyang ito ay maaari na may kinalaman o konektado sa pagpili nito ng pangalan. Bakit Pope Leo XIV? Curious yung lahat Kung ipagpapatuloy niya ba yung mga reforma ni Pope Francis na alam nating lahat talagang shinake up ang simbahang Katoliko mula sa mga tradisyonal nitong pananaw. Reforma sa mga mahihirap, immigrants, issue ng LGBTQIA+, name it. Pope Francis had said something about it. At mukhang meron na tayong sagot. Sabi nila na sa pagpili nito ng pangalang Pope Leo XIV, nagko-commit daw ang Santo Papa sa mga usapin ng social issues. Ito ay ayon sa mga eksperto nga. Ang una raw napapang gumamit ng pangalang Leo noong year 461 ay nakilala si Attila the Hun at naengganyo itong hindi atakihin ng Rome. May kinalaman sa mga ginawa ng mga dating Leo rin. Ang huling Leo naman na namuno sa simbahan noong 1878 hanggang 1903 ay nagsulat ng isang influential
na treatise on workers' rights. O yan, social rights talaga yung mga pinaglalaban. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang stand ng Santo Papa sa mga kontrobersyal na usapin kagaya na lamang ng LGBTQIA+ na sinuportahan ni Pope Francis, pero marami ang naniniwala na hindi ito kasing progressive ni Pope Francis pagdating sa mga pananaw rito. Ito ay ayon mismo sa iba pang mga kardinal at mga eksperto. Pero ang pangalang Leo may legacy pagdating sa mga usapin ng social justice. At maaaring ito rin ang layon ng Santo Papa kaya niya napili ang pangalang ito. Just last year, the Pope spoke of climate change. Na panahon na raw para gawing aksyon ang mga salita lamang. Sinusuportahan rin nito ang desisyon ni Pope Francis na payagan ang mga kababaihan, which is progressive, sa kauna-unahang pagkakataon at sumali sa tinatawag na Dicastery of Bishops. Isa itong administratibong katawan na nag-a-identify o nag-ahanap sila at nagre-rekomenda sila ng mga future bishops. Ayun. So, naging importante ang boses ng kababaihan. So, the way I see it, parang nasa gitna siya. Ayon din sa komento ng iba, no, nasa gitna siya or medyo bridge siya pagdating sa kanyang views, no, na conservative at progressive. Sabi nga, di ba, what's in a name? Alam niyo yan. At ang pangalang Leo ay naging tahanan sa 5 Santo Papa na canonized bilang santo. Hindi lahat ng Santo Papa po ay nagiging santo, pero karamihan sa mga pumili ng pangalang Leo ay oo. At sa pagpili ng pangalang ito, sana mabigay niya sa lupa ang pagmamahal na itinuro ni Jesus. Bilang isang tao, tanggalin natin yung kanyang robe. Tanggalin natin yung pagiging Santo Papa niya. Inalam ko, sino ba siya bilang tao? Hindi bilang isang miyembro ng simbahan. May mga anecdotes po akong nakita tungkol sa kanya na masasabi mong sa kabila ng grandiose na mga bagay na ito, tao lang din pala siya. Isang kwentong nakita ko, tinanong yung kapatid niya kung ano nararamdaman niya sa pagiging Santo Papa. Si John Prevost, kuya niya, nakakatuwa yung interview, sa totoo lang. Sabi niya, bago raw pumasok ng Conclave, itong bagong Santo Papa, nanood pa raw ng pelikulang Conclave para mas maintindihan niya yung nangyayari at para alam niya daw kung paano magbe-behave doon. So parang tayo lang din pala na madalas kabado o hindi rin natin alam yung gagawin natin, no? Na-humanize siya nito. Sabi rin nito na para i-detach ang sarili sa mundong ginagalawan natin, no? Para ma-distress. Naglalaro daw ito ng Wordle. Ayan. Gamer rin pala ang bagong Pope, which is again, normal na tao lang. Diba? First challenge. Ito, inalam ko to. Sa ngayon, ang unang parang challenge ng bagong Santo Papa, dahil taga-US ito, hindi malalayo po na madidikit ang pangalan nito sa presidenteng si Donald Trump. Kung yung mga views ba niya, pagdating kay President Donald Trump, mag-a-agree o disagree. Alam nating lahat, no, na malalim ang mga issue ngayon ng US sa buong mundo. Tariffs, kung ano-ano pa. So, curious ang lahat kung ano yung mga sasabihin ng Santo Papa. Ngayong nailuklok na siya, no, sa kapangyarihan. Malakas ang kapangyarihan ng isang Santo Papa. Paano niya kaya gagamitin ito? I-voice out niya ba? So, I guess, this is something na kailangan nating hintayin. Makapangyarihan ang Santo Papa. Sabi ko nga, bawat salita nito, makakapagbago ng buhay ng bawat isa sa atin sa buong mundo. Malaki yung apekto. Ngayong kilala na natin si Pope Leo XIV, susunod ang buong mundo rito. Tititigan siya lahat. Lalo siyang susuriin, lalo siyang kikilalanin, at yung iba, lalo siyang babatikusin. At kung ano man ang mga daang tatahakin nito para sa simbahang Katoliko, sure na sure, miski mga hindi Katoliko ay apektado po. At para tapusin ang video natin ngayong gabi, uulitin ko lang po, lagi ko itong sinasabi, na ang inaasahan ko lamang mangyari ay maibigay ng bagong Santo Papa sa lupa ang pagmamahal na gustong ibigay ni Hesukristo.
Huwag niyo po kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa mga sasali sa ating 1,000 Gcash giveaway. Sagutin niyo lang yung question of the day natin. Ipopromote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Ito na yung tanong ko ha. Kung nanonood ang Santo Papa sa atin ngayon, kung nanonood lang, ano ang mensahe mo sa kanya? I-comment mo sa ilalim, baka nanonood siya. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento. We have smoke in St. Peter's Square now, so we will come back and it looks to be white. We have a look at that smoke streaming out. This is good. This is incredible news here, coming up here on 6:08 p.m. here in Rome at the Vatican, and we have white smoke streaming out. And you can hear the crowds. And we hear the crowds applauding there. As you can see, now we got the camera work on there. Just crowds of people crying. It is amazing. Here we are. And celebrating this special moment. Yeah, it's so white, so... There was a brief moment where we were a little unsure, but it is confirmed it is white smoke. We have white smoke here. A smoke warning. A smoke warning. We're no longer watching. Oh my goodness, I was walking out the door. We're back with Dr. I'm still out of breath from racing up here. I can't believe it. I'm actually flabbergasted. Surprised as well, because given the complexity of the reality we were talking about, and the many issues and the diversity. But here we are, and look at our drone footage there. We're just cruising over the roof of the Sistine Chapel. We see crowds. The bells ringing. The bells are ringing. It is 100% white smoke. The white smoke. And I mean, as we were talking about before, the crowds are, it's the square's packed. It's incredible.